Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Maraming taon na ang nakakaraan, sa loob ng isang sekta ay may batang naatasan na maging espiya sa angkan ng mga tang sa Sichuan. Kung magpapanggap nga raw siya bilang isang ulila, hindi rin magtatagal ay may makakapansin sa kanyang abilidad, at mabilis ding maaampon ng kung sino sa loob ng angkan. Pagkatapos ng ilang mga taon ay mag-uumpisa na rin daw ang kompetisyon para sa posisyon ng batang pinuno, at hindi raw mahalaga sa mga tang kung ikaw ay direktang galing sa pamilya o inampun lang. Kung magagawa niya nga raw na mapahina ang puwersa ng mga tang sa pamamagitan ng pagpatay sa mga inaasahan nilang bata, at makabalik matapos makumpleto ang misyon ay kikilalanin siya ng lahat sa kanilang sekta. Ito ang mga salitang pinanghahawakan ng binatang si Gukrin, habang nakadapa pa rin sa lupa at hindi maigalaw ang buong katawan. Dagdag pa ng binata, pakiramdam niya ay unti-unting tinutunaw ang kanyang mga lamang loob, pero wala siyang ideya kung ano ang ginawa ng ating bida sa katawan niya. Hindi naman makapaniwala hanggang ngayon si Jong-gil, na ang binatang bigla na lang dumating at nasa harapan niya ngayon ay ang parehong Yeon-myung na dati nilang inaabuso. Pero nang tanungin ito ng ating bida kung gusto niya raw bang ibaon siyang muli sa lupa para maalala siya nito, ay sumagot naman agad ang binata na si Yeon-myung nga talaga ang kanyang nasa harapan. Maya-maya pa ay kinumpirma na ng ating bida ang kanyang mga narinig, matapos umamin ng binatang si Gukrin na isa raw siyang espiya ng Black Death Alliance. Agad namang sinagot ni Jong-gil na tama raw ang kanyang mga sinabi, dagdag pa nito ay malinaw niyang narinig sa espiya na galing daw ito sa Dark Moon Sword Sect. Dahil dito'y malaki ang hinala ng ating bida na ang naramdaman niyang presensya bago mag-umpisa ang pagsasanay 3 taon na ang nakararaan, ay posibleng sa binata mismo nang galing o sa mga kasamahan nito sa kanyang sekta. Maya-maya pa ay napagdesisyonan na ni Yeon-myung na dakpin ang espiya, at matapos niyang kunin ang sandata na ginamit kay Gukrin, ay doon lang naunawaan ni Jong-gil ang dahilan kung bakit bigla na lang hindi nakagalaw ang espiya kanina. Tinanong pa niya sa ating bida, kung anong klaseng lason daw ang may kakayahang magparalisa ng tao gamit ang isang maliit na sandata, pero hindi na ito sinagot ni Yeon-myung at sa halip ay tinanong niya ito pabalik kung may nakita na raw ba siyang ibang kalahok. Pero ayon kay Jong-gil, mas kailangan daw muna nilang imbestigahan ang espiya, para malaman nila ang tunay na layunin nito at ng kanilang sekta sa pagpasok sa kanilang angkan. Bagamat sang-ayon ang ating bida sa mga sinabi ni Jong-gil para makakuha ng impormasyon, sa tingin niya ay hindi naman talaga ito kailangan pa dahil si Gukrin na mismo ang nagsabing nagmula siya sa Black Death Alliance kaya't malinaw na raw ang motibo nito sa kanya. Sandali namang natahimik ang binata, nang sabihin ni Jong-gil na masyadong malaki ang ipinagbago nito sa maikling panahon, na hindi raw normal na magagawa ng isang tao. Dagdag pa niya, sa mga ikinikilos ni Yeon-myung ay tila ba nakalimutan na raw nito ang nangyari sa kanila sa nakaraan, bagay na labis na ipinagtataka ng binata habang nakatingin sa ating bida. Tama nga raw ang mga sinabi ni Jong-gil, hindi niya na iniisip ang nangyari sa nakaraan, dahil kung may galit pa rin siya sa binata ay siguradong ito raw ang nakahiga sa lupa at hindi si Gukrin. Ilang sandali pa ay formal nang humingi ng tawad si Jong-gil sa ating bida, at sinabing pinagsisihan niya raw ang mga ginawa niya noon habang nakayuko sa harapan niya. Nang sumagot naman si Yeon-myung na hindi na nga raw mahalaga sa kanya ang mga nakalipas, ay mabilis na sinabi ni Jong-gil na bagamat hindi raw sapat ang kanyang ginawa para magkaayos sila, kailangan niya pa rin daw itong gawin dahil ito ang tama. Napangiti naman ang ating bida sa kanyang narinig, pero agad din siyang naalerto nang sumigaw si Jong-gil na nasa likuran na niya ang espiyang si Gukrin, at habang hawak nito ang kanyang sandata ay nakahanda na siyang tagpasin ng binata. Kung dito na rin lang daw siya mamamatay ay kailangan niya raw isama ang 2 binata sa harapan niya, sabay unday ng binata sa ating bida gamit ang buo niyang lakas.
Napatawag na lang ang binatang si Jonggil kay Yeon Myung sa bilis ng pangyayari, hindi na siya nakakilos pa dahil na rin sa mga nakuhang pinsala sa pakikipaglaban kay Gukrin kanina. Pero sabay na nagtaka ang dalawang binata nang mapansin na bigla na lang nawala ang ating bida sa kanilang harapan, at kahit may naramdaman daw ang espiya sa kanyang ginawang pag-atake ay mukhang isa lamang itong malaking ilusyon. Ilang sandali pa ay muling lumitaw si Yeon Myung sa likuran ng isipya, at sinabing hindi niya ugali na makipaglaban sa isang tao na malapit ng mamatay gaya ni Gukrin. Pero dahil pinilit pa rin daw nitong umatake sa kabila ng kanyang kondisyon, ay pagbibigyan niya raw ito at hindi mag-iiwan ng kahit anong bakas ng binata para wala na rin silang iligpit na bangkay pagkatapos. Maya-maya pa ay tuluyan ng binawian ng buhay ang binatang espiya at bumagsak sa harapan ni Jonggil, na siya ring agad na nagpaunawa sa kanya kung gaano kalakas ang ating bida sa kasalukuyan. Bagamat natuklasan nilang isa palang espiya si Gukrin ay isa pa rin daw ito sa mga nangungunang kandidato para manalo, bukod pa rito ay ginamit rin daw nito ang pinakamalakas na teknik ng kanilang sekta sa huli niyang pag-atake. Kaya't para iligpit ang mahusay na martial artist na may nakakasindak na kakayahan, ay siguradong lubhang mas nakakatakot pa raw ang abilidad ng ating bida ayon kay Jonggil. Kasunod nito'y naglakad na papalapit sa kanya si Yeon Myung, at tinanong sa kanya kung ano na ang balak niyang gawin ngayong dalawa na lang silang natitira. Agad rin naman sumagot si Jonggil na susuko raw siya sa ating bida kung papayagan siya nito, pero wala raw siyang ideya kung paano makakalabas sa lugar kaya't hindi niya rin alam ang gagawin. Samantalang abala ang binata sa pagsasalita ay mabilis rin namang gumawa ng paraan ng ating bida, matapos tagpasin ang ilusyon ng mga jegal ay agad niya itong sinabihang umalis. Natulala ang binata sa kanyang nakita, hindi niya alam kung paanong puwersahang nakagawa ng lagusan palabas si Yeon Myung, at lubos itong nagpasalamat sa binata na hinayaan siya nitong mabuhay sabay sabing sana raw ay siya ang manalo sa kompetisyon. Sa kabilang banda, sa kuta ng Dark Moon Sword Sect ay mabilis na nakarating ang masamang balita tungkol sa nangyari kay Gukrin na labis na ikinagalit ng pinuno. Ayon sa lalaki, isang espiritual na binhi na may kakayahang makaramdam ng buhay kahit sa malayong lugar, ang bigla na lang namatay ilang oras na ang nakakaraan. Dagdag pa niya, ang binhing hawak ay kanyang itinanim sa bunsong anak maraming taon na ang nakalipas, kaya't ang pagkamatay nito ay nangangahulugan na binawian na rin ng buhay si Gukrin. Bagamat anak niya sa isang katulong ang binata, ay nakitaan niya ito ng higit na husay sa pakikipaglaban kumpara sa iba pa nitong mga kapatid. Dahil dito'y labis na nangamba ang kanyang asawa na maaaring si Gukrin ang mapiling susunod na pinuno, at makailang beses nitong pinagtangka ang patayin ng bata kaya't wala siyang nagawa kundi ipadala ito sa mga tang para maging espiya. Agad na lumabas sa kanyang silid ang pinuno, sabay sabing bagamat wala raw siyang nagawa bilang isang ama para sa anak, ay sisiguruhin naman daw niyang magbabayad ang pumatay dito. Galit nitong ipinag-utos na maghanda ang lahat sa pag-alis nila patungo sa bundok ng Gangdong, kung saan nagaganap ang kompetisyon ng mga tang, dahil nalalapit na raw ang oras para tuluyan na nilang ibagsak ang angkan. Kasunod nito'y ipapaalam rin daw nila sa mga kaalyadong sekta ang kanilang binabalak, na simula ngayon ay walang kahit sinong may pangalan na tang ang makakaalis ng buhay mula sa paligsahan. Sa kabilang panig naman, sa isang masukal na parte ng kagubatan ay dismayado ang ating bida dahil kahit na buong maghapon at magdamag pa siyang naghanap, ay wala siyang nakitang ibang tao o nakaramdam man lang ng kahit maliit na enerhiya. Imposible pa rin daw itong mangyari kahit na malawak ang ilusyon na pinagdausan ng kompetisyon, kaya't nakasisiguro siyang nakialam na naman ang mga jegal para hindi niya makita ang ibang kalahok. Mas malaki ang posibilidad na may sabwatan sa pagitan ng mga guro at ng ibang kalahok sa kompetisyon, dahil mukhang malabo raw na may kinalaman ng Dark Moon Sword Sect sa mga nangyayari. Dagdag pa ng binata, kung ang gusto ng mga jegal ay makakuha ng pakinabang sa nagaganap na paligsahan, ay siguradong sa maimpluwensyang tao sila lalapit para magkaroon ng koneksyon sa matataas na opisyal ng angkan. Sa huli, madaling hulaan ang layunin ng mga jegal pero sisiguruhin niya raw na magbabayad ng malaki ang mga ito sa kanilang pakikialam. Makalipas ang ilan pang sandali, pagkatapos kumain ng binata ay agad itong humiga sa damuhan,
at habang nakatingin sa kalangitan ay namangha ito sa ganda ng tanawin sabay sinabing sana raw ay nakikita rin ito ng kanyang ina. Maya-maya pa, habang iniisip kung ano na kaya ang kalagayan ng kanyang ina ay nakatulog na ang ating bida sa sobrang layo ng kanyang nilakbay, na siya namang sinundad ng pagdating ng natitirang kalahok sa kompetisyon kagaya niya. Pero hindi nakikilala ni Tang Yangyong ang binata sa kanyang harapan, ayon pa sa dalaga ay hiniling niya sa mga jegal na dalhin siya sa lokasyon ni Yeonmyung, o ng natitirang kalahok sa paligsahan kapag hindi nakaalerto ang mga ito. Mukhang hindi rin naman daw ito si Tang Gukrin kaya't maaaring ito na nga ang natitirang kalahok maliban sa kanya, bagamat magandang lalaki nga raw ang binata ay wala na siyang magagawa dahil kailangan niyang manalo sa kompetisyon. Dagdag pa ng dalaga, hindi naman daw niya kailangang manghinayang dahil siguradong may ganitong mukha rin ang pamangkin ni Chang Xin, na ipinangako nilang ipapakilala sa kanya kapag siya ang nanalo. Ilang sandali pa ay inihanda na ng dalaga ang ika-10 lason ng angkan para siguruhing hindi na makakaligtas pa ang ating bida, sabay sabing wag daw sana itong magalit sa kanya dahil isa lang ang kailangang matira sa paligsahan, at nakahanda naman daw siguro ang binata na mamatay nang sumali siya rito. Pero nanlaki ang mata ng dalaga nang bigla na lang sumagot ang akala niyang natutulog na binata, na sinabing mukhang siya raw ang hindi nakahanda sa posibleng mangyari sabay hawak ng mahigpit sa kanyang leeg. Mabilis na tinanong ng ating bida ang dalaga kung siya raw ba ang kalahok na nakikipagsabuatan sa angkan ng mga jegal, at iniangat niya ito sa ere nang hindi agad sumagot sa kanyang katanungan. Ayon pa sa ating bida, sigurado raw siya na habang nakikipaglaban ang ibang mga kalahok ay nasa isang ligtas na lugar si Yangyong, naghihintay ng tamang pagkakataon para tapusin ang natitirang kalahok para siya ang manalo sa huli. Hindi naman makapaniwala ang dalaga na nagawang mahulaan ng binata ang buong nangyari, at habang unti-unti na siyang nahihirapang huminga ay muli siyang tinanong ni Yeonmyung kung ano raw ang naging kasunduan nila ng mga jegal. Kasunod nito'y mas lalo pang nilakasan ng ating bida ang pagkakahawak sa kanyang leeg, sabay banta nitong kailangan niya raw sabihin ang lahat ng gusto niyang malaman kung nais niya pang mabuhay. Pero tila wala pa ring balak magsalita ang dalaga dahil kahit halos tumirik na ang mga mata nito sa sobrang higpit ng pagkakasakal sa kanya ay wala pa rin siyang sinasabi sa ating bida. Malaki ang panghihinayang ng dalaga na hindi niya nagawang samantalahin ang pagkakataon na tapusin ang binata kanina, kung hindi nga lang daw sana niya nabitawan ang kanyang patalim na may lason. Ilang sandali pa, sa maikling sandali na namasdan ng malinaw ni Yeonmyung ang dalaga, ay napagtanto nitong si Tang Yangyong pala ang kanyang kaharap. Labis na nagtaka ang dalaga kung paanong nalaman ng estrangherong binata ang kanyang pangalan, pero hindi rin ito nagtagal nang ibunyag na ng ating bida ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos ang lahat ng ginawa nito sa nakaraan ay mukhang hindi pa rin daw talaga natuto ang dalaga, kaya't kailangan na raw atang sirain ng ating bida ang buong mukha niya sa pagkakataong ito. Sa kabilang banda, hindi malaman ni Chang Xin kung ano ang gagawin dahil hindi na nga raw nasunod ang kanilang mga plano, nang mag-umpisa ng kumilos ang ating bida. Bagamat nahirapan makita ang mga nangyayari sa loob ng ilusyon matapos itong tagpasin ni Yeonmyung, ay nagawa naman daw niyang mapanatiling buhay si Yangyong hanggang huli. Magandang araw ang naging takbo ng mga plano sa umpisa ng kompetisyon, dahil mabilis na naililigpit ni Gukrin ang ibang mga kakompetensya nila. Pero agad din naman itong nahinto sa sandaling kumilos ang ating bida, dahil hindi man lang nagawang makatagal ni Gukrin laban sa kanya. Kung si Yangyong nga raw at si Gukrin na may parehong level sa martial arts ang maghaharap sa huli, ay malaki ang tsansang manalo ng dalaga. Pero ngayong si Yeonmyung ang magiging katunggali niya, ay nakasisiguro raw siyang wala rin itong magagawa gaya ng sinapit ni Gukrin sa kamay ng binata. Hindi nga raw maaaring si Yeonmyung ang manalo sa kompetisyon, dahil mauuwi sa wala ang lahat ng kanilang pinaghirapan, at mawawalan pa ng bisa ang kasunduan nila ng elder. Bukod pa rito, hindi rin maganda ang tingin ng binata sa kanilang mga jegal, kaya't nababahala rin siya sa maaaring mangyari sa kanila sa sandaling maging batang pinuno na ang ating bida. Pero sandaling natigilan ng balis ang lalaki nang makaramdam ng lubhang maraming bilang ng enerhiya, mula sa mga hindi kilalang individual malapit sa pinagdarausan ng kompetisyon. Sa kabilang panig naman, matapos maglakbay ng ilang oras ay natatanaw na ng dalawang lider ang bundok ng Gangdong, kung saan nagaganap ang paligsahan ng angkan ng mga Tang.
Ayon sa leader ng sektang Chonji na kinilalang si Jung Yun Song, ay hindi naman daw nila kailangang gumamit ng ganito kalaking puwersa para lang iligpit ang ilang mga bata. Dagdag pa niya, sa pinagsamang puwersa pa lang ng kanilang sekta ay umabot na sa mahigit 200 martial artist ang bilang nila, pero dahil mayroon pang ilan na galing sa ibang kaalyadong sekta ay nasa mahigit na 300 na sila sa kabuuan. Sumagot naman ang leader ng Dark Moon Sword Sect na alam niyang labis ang naging paghahanda nila laban sa mga Tang, pero kinakailangan daw nila itong gawin dahil teritoryo ng sektang Gangdong ang bundok sa kanilang harapan. Malaki ang impluensya at malakas rin ang puwersa ng sektang ito hindi tulad ng angkan ng mga Tang, kaya't kung mas kaunti ang kanilang bilang ay siguradong matatalo sila sakaling umatake ang mga ito. Pero dahil marami sila ay sigurado raw na hindi bastang manghihimasok ang sekta, at sa sandaling mapansin nila na hindi naman sila ang pinupuntirya ng kanilang puwersa ay mas pipiliin daw nitong huwag na lang makialam. Matapos magpaliwanag ng lalaki ay sumang-ayon naman ang kanyang kasama, nang tanungin niya naman ito tungkol sa espiya na kanyang ipinadala, ay tahimik itong sumagot na nabigo raw ang binatang labis na mahalaga sa kanya. Maya-maya pa ay napagdesisyonan na nitong magpatuloy, habang ang guro na si Changxi naman ay nagulat nang makita ang leader ng Dark Moon Sword Sect. Hindi niya maisip kung ano ang dahilan at naparito ang lalaki, dahil malibang sangkot ito sa kompetisyon ay hindi raw dapat nito nalalaman ang lokasyon kung saan ito nagaganap. Malaki ang hinala ng guro na may espiya sa loob ng mga Tang, pero hindi na raw ito mahalaga sa ngayon dahil mas kailangan niyang iulat ang natuklasan sa brigada ng Bongwi. Pero mabilis ring binulag ng ganid ang despiradong guro, matapos makita na isang malaking pagkakataon na gamitin ang mga ito para iligpit ang ating bida, na sigurado ring magpapanatiling lihim sa kanilang mga binabalak na mangyari sa tulong ng elder ng angkan. Sa kabilang banda, matapos marinig ang mga sinabi ng ating bida ay naunawaan na ng dalaga na si Yeon Myung ang nasa kanyang harapan, sabay tanong sa sarili kung paanong hindi niya agad nakilala ang binata. Samantalang naghihintay ng pagkakataon ang dalaga na muling magamit ang tinatagong lason sa kanyang likuran, ay sandaling napatingin ang binata sa sandatang ginamit niya kanina, sabay tanong kung ang bagay raw ba na nasa patalim ay isang lason. Hindi na pinalagpas pa ni Yang Ryung na wala sa kanya ang atensyon ng ating bida, at habang nakatingin ito sa ibang direksyon ay mabilis niyang inilabas ang lason sabay atake sa binata. Pero lingid sa dalaga ay nalalaman ni Yeon Myung ang binabalak niya, at mabilis na sinalag ang kanyang atake sabay sabing gumagawa raw ito ng mga bagay, na hindi naman kinakailangan sa halip na sumagot sa kanyang mga tinatanong. Agad na kinuha ng ating bida ang lalagyan ng lason na hawak ni Yang Ryung, sabay sabing sa kulay daw nito ay mukhang ito rin daw ang parehong lason na nasa patalim na ginamit ng dalaga kanina. Nang tanungin naman ulit ng binata kung anong klaseng lason ang dala ni Yang Ryung, at kung bakit kaunti na lang daw ang natitira dito ay hindi na naman ito sumagot, kaya't puwersahan niyang pinaluhod ang dalaga sabay piga sa pisngi nito para bumuka ang kanyang bibig. Mukhang kailangan nga raw niyang ipaalala sa dalaga ang mga ginawa niya rito sa nakaraan, para magsimula na itong magsalita at ibigay ang lahat ng gusto niyang malaman. Dito na napilitang sumunod si Yang Ryung at sinabing bigyan siya nito ng ilang sandali, pero walang balak ang ating bida na pagbigyan ang hiling ng dalaga. Kailangan nga raw nitong matikman ang lason para malaman nila kung anong klase ito, sabay lapit ni Yeon Myung ng lalagyan sa bibig ng dalaga para ipainom sa kanya. Pero bago pa man niya tuluyang mainom ang lason, ay buong lakas nitong isinigaw na ito raw ang ikasampung lason ng kanilang angkan, na mabilis ding nagpahinto kay Yeon Myung sa kanyang ginagawa. Hindi makapaniwala ang ating bida na may dalang ganito kabagsik na lason ang dalaga, dahil base sa kanyang nalalaman ay mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit nito. Nang sumagi naman sa kanyang isipan ang posibilidad na baka ito nga ang ikasampung lason, ay labis na natuwa ang binata dahil muntik niya nang ibigay kay Yang Ryung ang isang bagay na pinakakailangan niya ngayon. Matapos umamin ng dalaga ay pilit nitong hiniling sa ating bida na pakawalan na siya, hindi na raw siya magpapatuloy pa at sumusuko na sa kompetisyon. Kung gusto rin daw ng ating bida ay tutulungan niya ito na talunin ang iba pang kalahok sa paligsahan, pero hindi pa kontento si Yeon Myung sa mga isinagot ng dalaga, hindi niya pa rin daw sinasabi kung nakikipagtulungan ba siya sa mga jegal. Muling pinagbantaan ng binata si Yang Ryung na ipapainom nito sa kanya ang lason, sa sandaling mag-alangan itong sabihin ang detalye ng kanilang naging kasunduan.
Ilang saglit pa ay isiniwalat na ng dalaga ang naging usapan nila ng mga jegal, na bilang kapalit sa tulong nila ay magkakaroon daw ng kasal sa pagitan niya, at ng pamangkin ni Changshin para masigurong magiging tapat ang dalawang angkan sa kasunduan. Mahusay nga raw ang naisip ng mga jegal na makuha ang suporta ng susunod na batang pinuno ng angkan, at ito rin ang perpektong paraan para makabangon ang kanilang pamilya sa hinaharap. Bukod pa rito, siguradong mabilis din daw na tinanggap ni Yang Ryung ang inalok na kasal, dahil kahit sa panaginip ay hindi niya na ito muling makukuha pa. Samantalang pinag-iisipan ng ating bida kung ano ang kanyang gagawin sa mga pakialamerong jegal, ay unti-unti rin itong nilalapit ang lalagyan ng ika-10 lason ng angkan sa kanyang bibig. Maya-maya pa ay tuluyan nang ang ininom ni Yeon Myung ang pinakamabagsik na lason, na siya namang labis na ikinagulat ng dalagang si Yang Ryung. Nang tanungin naman ng dalaga ang ating bida kung ano ang kanyang ginagawa, ay sumagot ito na hindi niya raw siya bibigyan kahit ano pa ang gawin niya. Lalo lang naguluhan ng dalaga sa mga sinabi ng binata, hindi pa rin siya makapaniwala na kusang gagamitin ni Yeon Myung sa sarili ang lubhang nakamamatay na lason. Nang maubos na ito ng ating bida ay sinabi pa niyang lasang presa daw ang lason, at makalipas lang ang ilang segundo ay naglagablab na ang balikat ng binata na umabot hanggang sa kanyang ulo. Masayang-masaya namang pinanood ni Yang Ryung na masunog ang ating bida. Isang araw malaking katangahan ang ginawa nitong pag-inom sa pinakamabagsik na lason ng mga tang. Kahit nga raw mga matataas na uri ng master sa martial arts ay hindi kayang matagalan ang epekto nito, kaya't sigurado raw siya na masusunog ang ating bida hanggang sa mamatay ito. Pero kahit ilang sandali na ang lumipas, ay nakapagtatakang hindi pa rin daw nawawala ang higpit ng pagkakahawak ng binata sa kanyang mukha. Maya-maya pa ay tila nawala na ang bisa ng mabagsik na lason nang bumalik na sa normal ang mukha ng ating bida. Sabay sabi nitong bigla na lang daw naging maanghang ang lasa ng lason na siya namang labis na ikinagulat ni Yang Ryung. Naalala tuloy ng dalaga ang isang alamat sa kanilang angkan, tungkol sa natatanging estado ng isang martial artist sa pagiging immune sa lahat ng uri ng lason. Higit na mas makapangyarihan daw ito kaysa sa isang master ng martial arts, na may kakayahan ding pumatay ng napakaraming tao sa isang paghinga lang, o sa isang patak ng dugo nito, at ayon sa alamat ay kilala sa tawag na manlalason. Bagamat narinig ng dalaga sa kanyang lolo na tunay ang ganito kataas na estado, ay hindi niya naman lubos maisip na mararating ito ng ating bida. Ilang sandali pa ay mas lalo pang nilakasan ng binata ang pagkakahawak sa mukha ni Yang Ryung, sabay sabing hindi raw siya maawain na patatawarin siyang muli matapos nitong hilingin na mamatay siya, at ilang sandali pa ay tuluyan ng binawian ng buhay ang kawawang dalaga. Napansin naman ni Yeon Myung ang naging pagbabago ng kanyang enerhiya matapos inumin ang kilalang lason, ayon sa binata, tila nagawa raw niyang makumpleto ang isang mahirap at mataas na martial arts. Habang patuloy na sinusuri ang kanyang kalagayan, ay hindi niya maiwasang isipin kung ganito raw ba ang pakiramdam na magkaroon ng kapangyarihan gamit ang matinding apoy ng araw. Nagpasalamat ang binata sa wala ng buhay na katawan ni Yang Ryung bago siya naglakad paalis, dahil daw sa dalaga ay nakakuha siya ng karagdagang enerhiya na mas lalo pang magpapalakas sa kanya. Ngunit hindi pa man nakakalayo ang ating bida ay agad nitong napansin na may kakaibang nangyayari sa loob ng ilusyon, dahil kahit nasa kalagitnaan daw ng gabi ay mayroon siyang pakiramdam na tila sumisikat ang araw. Maya-maya pa ay makailang beses na nagbago ang kapaligirang nakikita ng binata, sabay tanong nito sa kanyang sarili kung nawawala na raw ba ng bisa ang ilusyon dahil natapos na ang kompetisyon. Pero sa tingin niya ay hindi raw ito ang totoong dahilan, matapos maramdaman ang presensya ng maraming estranghero, at base sa kanyang tansya ay nasa mahigit 300 ang bilang ng mga ito. Dagdag pa niya, ang ganitong bilang ng puwersa ay masyadong kaduda-duda, kaya't nakasisiguro siyang hindi maganda ang layo ng mga ito at nasa panganib ang lahat ng mga tang sa bundok. Bukod pa rito, imposible raw na hindi napansin ng mga guro ang ganito kalaking grupo na magtangkang manggulo sa kompetisyon, sabay tanong sa sarili kung sinadya bang papasukin ng mga jegal ang mga kalaban na ito. Habang naglalakad patungo sa lokasyon ng grupo ay nakangiting sinabi ng ating bida, na tama lang ang pagdating ng mga ito dahil mas makabubuti raw para sa kanya na marami siyang mapagsasanayan. Gamit ang kanyang pinakabago at mas pinalakas na kapangyarihan, ay ipagpapatuloy niya raw ang laban dahil isang tao nga lang ang dapat na matirang nabubuhay sa kompetisyon ng mga tang.
Dito muna natin panandaliang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.